Oy, good afternoon ulit. Magandang hapon at welcome ulit dito sa Blue Room. So, kumusta na kayo? Ako pala si G. O, siya nga pala, sandali lang. Ayan. So, kinuha ko yung relo dahil alam niyo naman sa ating YouTube is 10 minutes lang ang time limit. So, okay. Ngayon, tulad dati, pag-usapan natin ngayon yung mga ngayon naman issue tungkol sa ating bayan. So, okay, saan ba tayo sisimula? Oo nga pala. Naalala niyo ba yung mga vlogs ko dati na binabanatan ko yung Sulpicio Lines? Tama ba? Okay. Ngayon, medyo nagkaroon na ng breakthrough kasi itong isa sa magiting na abogado na si Attorney Persida Acosta ng Public Attorney's Office o PAO, sa wakas, kinasuhan na ang Sulpicio Lines. So, kinasuhan na sila ng, I think, negligence ni Attorney Persida Acosta at ng ibang mga biktima. So, ayun. So, magandang development to. So, ito nga pala si Attorney Persida Acosta. Ito yung kinikwento ko sa inyo na tinatry niya na tumulong doon sa mga biktima doon sa pier, pero hindi siya pinapasok ng mga tarantadong taga-Sulpicio Lines. Kita nyo? Makakapal na mukha ng mga hinayupak na yan. Akalain nyo opisyal ng gobyerno, hindi ko papasukin. Paano pa kaya yung mga normal na, na ordinaryong mamamayan lang, di ba? Kaya mabuti, kasuhan na yung mga tarantadong yan. At sana lang, kung makasuhan man sila, sana man lang, magkaroon ng hustisya yung mga taong namatay. Kasi sobra na to Dapat pasara na yung putangin ng Sulpicio Lines na yun Ha? Nakakailan na yan? Ang nabasa ko is 63 ang accidents nila. Grabe. 4 yung may fatalities. Diba? Okay, Tam? 4 yung fatalities at sa kanila yung pinaka-deadliest peacetime maritime disaster. 'Di ba? Sa buong mundo. Yung Doña Paz, 4,500 ang patay doon. Kaya dapat talaga na yan. Kaya saludo ako diyan. So, saludo ako kay Attorney Acosta sa ginawa niyang 'yan. Sana ipasara talaga 'yan. At wish ko lang na hindi maggapang yan ng Sulpicio Lines. Kailangan talaga matigil na yung kalokohan nila. Isa pang issue, gusto ko yung anong sona ng ating magiting at magaling na Pangulo na si Gloria Macapagal-Arroyo. Nagsona siya nung Lunes yata yun. At meron siya binanggit tungkol sa text messaging na gagawin na lang daw 50 centimos. Well, maganda yun. Wala akong tutol doon kung magagawa niya. Ayos lang. Pero ang masama, ang narinig kong balita is promo naman pala talaga na gawing 50 to hanggang October lang. Diba? Di parang, naghihirap tayo ngayon, binigyan lang tayo ng candy. Diba? Parang pampalubag loob lang. Alam niyo yung zona ni GMA, marami siyang binida na mga bagay-bagay, pero karamihan doon hindi ko sinang-ayunan Tulad ng VAT. Sa bagay yung VAT, okay lang yon. Alam ko naman, nakikita naman natin yung epekto ng VAT. Pero, sa langis. Tama si Senador Chis Escudero na sa langis, kung makokontrol niya lang yung mga smuggling na alam naman niya kung sino yung, yung utak nun. Kung makokontrol niya lang yun, kahit na hindi nalagyan ng VAT yung yung langis Ay, sapat-sapat na yun Diba? So yun, yung pinagmamalaki niya yung VAT daw, malaki raw tulong at hindi tatanggalin. Well, kung talaga malaki ang tulong niyan, bakit natalo si Ralph Recto, 'di ba? Siya yung nag-akda niyan 'Di ba? Ba't natalo siya ng eleksyon? 'Di ba? Yun lang yun common sense. Hindi ko binoto si Ralph Recto, Okay. At isa pang issue ay, ito maganda. Okay, masamang balita ulit. Sa latest survey ng Pulse Asia, narinig ko lang ngayon sa balita, marami raw Pilipino ang kino-consider nila yung sarili nila as a failure.
failure or kahit anong pagsisikap nila wala nangyayari sa buhay nila. Well, personally ako, sa sarili ko, oo, nagigipit ako. Tulad ngayon, gipit tayo. Pero, hindi ko kino-consider yung sarili ko as a failure kasi alam ko naman na ako, nakikita ko yung sarili ko above average pa rin. Okay? So, kahit na, ayun nga, maraming nangyayari, maraming kahirapan, okay pa rin naman ako eh. Bibili ko pa rin naman lahat ng gusto ko. So, sa akin, hindi ko pa kino-consider yung sarili ko as a failure. So, kung natanong ako nung nag-survey, malamang sasagot ko, oo, ginigipit ako, pero hindi ako failure. Okay? Okay, and last, kanina narinig ko na na pinopromote na ni Senator Miguel Zubiri yung kanyang ethanol car ba yun? Ethanol powered car. Yes, ethanol. So, sinasabi niya sa akin, sinasabi niya na sa radyo kanina na itong ethanol daw is, ang halaga raw nito is like, magkano ba yun? Nasa mga 36 pesos lang daw. Oh, di ba? At kapag magpapakonvert ka raw nito, hindi mo na kailangan na kalikutin na kung ano yung kotse mo. Lalagyan lang ng parang computer box sa makina na siya magdi-distinguish ng ethanol sa gasolina. At yun, nagkakalaga na nasa 30,000. So, mas mura yun kaysa sa pa-convert ng LPG. Diba? Tsaka hindi siya ganun kadelikado kasi, alam nyo yung LPG, ano yun eh, para kami daldalang atomic bomb sa likod ng, na kotse mo eh. Kahit sabihin lang hindi sasabog yun, hindi ako naniniwala ron. Diba? Malay mo. Diba? Malay mo, bigla na lang, boom, dumetonate yun. Di walang matitira sa'yo, diba? So, yun, mas kumbisido ako nung sa panukala ni Mig Zubiri na ethanol. Ang problema, baka kasi harangin yan. Alam niyo naman, yung mga big oil companies. Kapag nangyari kasi yan, wala na silang sikitain. Kasi yung ethanol na yan, sa kinukuha yan, tubo. Diba? Sa tubo. Sa kamoting kahoy. Oh, 'di ba? Hindi mo na kailangan pumunta ng Saudi, hindi mo na kailangan pumunta ng Middle East para kumuha ng langis. Kukuha na tayo ng fuel. Negros Occidental, Pampanga, Pangasinan, yung mga maraming tubo, 'di ba? O yun, kaya malamang gumawa ng paraan yung mga oil companies para matigil. Tapos yung isa pa, yung biodiesel, 'di ba? Yung sa Jatropa na halaman. So, wish ko lang sana magawa ng paraan ni Senator Zubiri na mapatupad itong batas na to para naman matulungan natin yung ating mga kababayan na sa gasolina, itong mga drivers. Ako, wala akong kotse pero nagbabalak na ako. Di ba? Nagbabalak na ako, baka in a few years, bumili na ako ng kotse. Siyempre, bibilin ko na yung ethanol na, di ba? O kung may invento man yung kotse na powered by water or powered by ihe, edi yun na lang. Di ba? Oo, di ba? So, ayun. So, yun lang. So, sa ngayon, nga pala, announcement ko lang. Hindi mo na siguro ako gagawa ng video vlog. Hindi. Nagagawa pa rin ako, pero abangan nyo dahil may surprise ako. Magiging high res na tong ating video vlog na to at magiging kumbaga, mas malinaw na, makikita nyo na ako ng malinaw, mas maririnig nyo na ako ng malinaw. Okay? So, susunod ulit. Ito ulit si Jean. So, kita ulit tayo. So, ingat kayo lahat. God bless you. Shalom.